Matagal na namin pinaplano ang college reunion after 5 years. Finally, may tuloy. Bahay ni Lance ang venue. Malaki, tahimik. Nasa bandang Antipolo. Medyo tago sa Round-Tigback Puno pero okay lang. May pool, may karaoke, may bar. Kompleto kami. 12 kami magkakaibigan noon pero ngayong gabi 11 na lang kami. Wala si Rika. Namatay siya 3rd year dahil sa aksidente. Kaya habang nagkakatuwaan, may lungkot pa rin sa simula. Pero sabi nga nila life goes on kaya uminom kami. Kumanta, naglaro ng Never Have I Ever hanggang sa past 1 a.m. na. Nagdesisyon si Lance na mag-group picture bago maguyan. Nandito na rin tayo last pic para may memory. Nilagay niya sa timer ang phone. Tumiyak kami lahat sa sala. May painting sa likod, dim light lang, tahimik ang paligid. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Flash. Tawanan. Tapos uyan na. Kinabukasan, sa GC may nag-message, si Elaine. Guys, sino tong babae sa likod natin? Sinanyang picture. Tumahimik ang buong group. Doon sa dulo ng group shot, sa pinakagilid, may isang babaeng nakatayo. Maputla, mahaba ang buhok. Puting sando. May bahid ng dugo sa balikat. Hindi siya numinite, pero yung mata niya, diretso sa camera. At ang mas nakakakilabot, wala sa amin ang nakaalala sa kanya. Hindi siya bisita, hindi siya kasama sa group. Baka maid ni Lance, tanong ni Mike. Pero si Lance mismo nag-reply. Wala kaming maid, lalo na sa oras na yon. Kaya nag-zoom in kami at doon namin nakita ang hindi namin napansin agad. Umiiyak siya, pero hindi luha, dugo. May mahabang hiwa sa gilid ng leeg niya. At yung background sa likod niya, hindi sa sala. Walang painting, walang ilaw. Mukhang pader na semento. May basang marka, parang basement. Then something happened. Nag-message si Maris. Guys, yung phone ko nagloloko. Nagka-file na hindi ko naman kinunan. May lumabas raw na video file sa gallery niya. May title na IMG_000. Pag-play niya, kuha yun mula sa likod ng sala namin. May camera na nakasetup, pero wala naman kaming nilagay. At habang nagpapapicture kami, may babaeng dahan-dahang lumalapit sa amin. Sa video, wala siyang tunog, pero ramdam mo ang bigat. Tumayo siya sa likod ni Lance. Hawak-hawak ang buhok niya. Walang isa sa amin ang lumingon. Tapos, biglang nawalan ng signal si Maris. Namatay ang phone. Hindi na nagbukas. That night, si Elaine na hospital. Nagising daw siya sa kaluskos sa may kwarto. Akala niya pusa lang. Pero nang tumingin siya sa salamin, may babaeng nakatayo sa likod niya. Yung babae sa litrato. Maputla. Nakatingin lang, hindi gumagalaw. Pero sa reflection, unti-unti itong lumalapit. Sinubukan ni Elaine sumigaw pero walang lumabas. Para siyang na-paralyze. Nang tumingin siya pabalik sa kama, wala na. Pero sa salamin, nandun pa rin. The next day we met again. Dala pa rin namin ang takot, pero gusto namin alamin ang totoo. Binalikan namin ang picture. Inedit namin, inadjust ang brightness, contrast, shadows. At sa likod ng babae, may isa pang tao. Nakaupo, may buhol ng tali sa leeg. Mukhang bangkay na hindi pa naayos. At sa tabi niya, may picture frame. Pinag-zoom in namin. Na blurry pero kita pa rin. Bakada photo naming 12. At ang nakakatindig balahibong parte, si Rika, pinunit sa gitna. Tinawagan namin ang lola ni Rika. Tahimik siya. Hindi agad nagsalita. Tapos pumulong lang. Alam ko na yan. Nakikita pa rin niya kayo. Lalo na pag kumpleto kayo. Pero hindi siya kasama. Kaya may dinadala siyang iba para may kapalit. Hanggang ngayon, wala pa ring paliwanag. Pero isa lang ang napansin namin sa litrato. Ay yung sinilip ulit.
hindi na babae lang ang nasa likod. Isa, dalawa, tatlo na sila. At bawat araw na lumilipas, padami sila ng padami. At kung nating mo ang dulo ng kwentong ito, comment mo kung saan ka nanonood na yon at anong oras. Dahil minsan, hindi lang ikaw ang nakikinig.